Hi guys! Andito kami ngayon sa Catmon camping site here in Cavite. At kasama natin sila Tyler, Tying. May nakikita kasi silang dog kaya hindi sila focus. Oh. And then Travis. Oh. So ngayon, makikita nyo is nakapag-setup na ng tent si John. Wala akong ambag dyan. Ang ambag ko lang is maghawak lang. Wala akong ambag. Pero ang ambag ko ngayon is maglilinis tayo. Linisin natin to bago tayo maglagay ng mga gamit. Last na gamit pa namin to is sa Mount Banoy. Nakakakuha naman tong walis ko. Perfect lang to para sa tent. Tanggalin natin yung mga dumi bago tayo maglagay ng gamit. Oh. Grabe. Pagod yarn. First time namin ngayon dito sa Cavite para mag-camp. If maalala nyo sa last video namin sa Mount Banoy, yung format namin is hindi siya saktong-sakto. Ngayon, bumili ako ng panibago and hopefully sakto na siya. Okay? So hopefully sakto na siya. Open natin yung mga bintana para may natural light. Nakakatuwa si Travis. Fascinated siya sa lugar. Kanina pa siya nakatitig sa lake. The last one here. Ba. Hello. Tanging! Hello! Tanging! Babe. Oh. Hi. Hello. Yan. So may dalawang size tayo ngayon ng floor mat. 2x3 and then 2x2. Itong 2x3 hopefully sumasya na siya dito sa kalahati nito. Yung 2x2 pag since dalawa siya, pagpapatungan ko na lang siya. So unahin natin yung 2x2. Siya. Then yung kalahati niya, ipapatong ko lang din. Para cover na cover. Mahirap kasi mabutasan ng tent. Mas okay ng sigurado kaysa sa hindi. For those wondering pala, kung anong electric fan namin. Ito yung electric fan namin, Kilat. Tapos ang kinaganda sa kanya is natatanggal yung baterya niya. Tapos yung baterya niya pwede kang bumili separate doon sa shop, which is very nice. Ngayon, sana kasya na to. Okay. Yan, mukhang sakto na. Kasi kung dito sakto, ayun ako may mga aaway na. Ganun mo pa kayo, sa ganun pa dun. Yeah, wait. Sobra lang siya ng onte. Pero okay na yan. Mas okay ng sobra kaysa kulang. Itiklupin na lang natin. So, ganyan ang itsura niya. Ito yung kalahati. Yan yung kalahati. Yup. Magkaiba yung kulay. Kasi walang 2x3 neto. Walang 2x3 neto. Ito may, ito naman yung 2x3 na available na kulay. Oh, that's okay. That's fine. And this is the view.
ba? Taying! Taying, come here! Kuya! Taying! Return to home. Taying! Hindi ka masaya, kuya. Bunso ko! Travis! Travis! Hi! Hi! May bago pala kaming Blue Yeti power station. Wala pa yung solar panel namin kasi pre-order pa siya. Pero itong Blue Yeti na to is 1,800 watts. Para siyang times 4 or times 3 nung last na power station namin. Kasi last time ang na-observe ko, yung power station namin last time, kaya lang siya ng isang araw, then you have to charge it the next day. Ito naman, kaya naman to ng 2 araw, 3 araw. Depende sa gamit pa din. Yan. Kailangan itali kasi makulit. Isin natin tali mo, kuya. Punchoy. Ay, wawa. Madami pa tayong ililigpitin. May punong abala. Ano niluluto mo? Paksiw. Paksiw. Paksiw na tambakol. Paksiw na tambakol. Kuya. Kuya Taying. Ay, uy, kawawa naman. Antok na ikaw? Eh, saan yung isang bunsoy? Travis! Travis! Okay na. Yan. Ito ang view namin dito ngayon sa camping. Lakas ng hangin ngayon. Tapos meron din dong view deck. Yan. Pag di na mainit, punta tayo doon later. Sa ngayon, magla-lunch muna. Nakalimutan namin yung lutuan para sa rice. So ngayon nililipat namin yung naluto sa ibang pot. Oh, matatapon pa. Ay, natapon. 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 It's a prank. Ito, yan. Ito. Hi. Hi. Hello. Oy, naantok. So, andito pa rin tayo ngayon sa Catmon camping site at itutour ko kayo kung ano yung mga amenities at makikita nyo dito. Itong Catmon site, ito yung pinakadulo na campsite. Madami silang hilerang campsite dito eh. So, ito yung entrance nila, if makikita nyo, lake na agad siya. So, sila yung pinakadulo. Tapos, ito yung entrance nila. And pagbungad doon, andito agad yung parking nila. So they have a huge parking
na para sa mga guest nila. Katabi lang yan, may madaming restroom. So, 1, 2, 3, 4. 4 restroom sa part na to. Madami silang restroom dito, which is a good thing. Para kapag ka madaming guests, hindi nag-aantayan. So, may restroom. Pure restroom lang. Hindi pa siya shower. So, this is the restroom. May bidet ang restroom. And then, meron din ditong another restroom. Combination restroom. Tapos katabi is shower. Ayan. And restroom. And then shower. Shower nila. This one. Pero wala silang heater. And then meron din silang mini pantry here. Yung inclusion pala is sa rates is meron ding griller. So hindi mo kailangan magdala pa ng griller. And tas may sink kung saan pwede tayong maghugas ng pinggan. And then, mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung mga iba-ibang kubo. At kung ano yung mga tip sa pagpili ng kubo. So, ito is yung another restroom. Restroom combination with shower. Yan. CR. And then, shower. Gives me the creeps, the tingling feeling, insisting there's probably somewhere else I should be, but it's not on my knowing. I started fearing it'll never be. House on the table, getting the stars and the medals, craving alcohol, but what for? Just trying to keep up. Dito sa Catmont camping site, may 12 silang kubo. If ayaw nyo naman ng kubo, meron din silang option na beside lake, pwede ka rin daw mag-beach camping. I'll show you that later. But right now, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga iba-ibang kubo nila at kung ano yung yung magandang ipa-reserve. Itong Kubo 1, kapag pipili kayo ng pagtatayuan nyo ng tent nyo, ang pinaka-i-consider nyo is yung patag yung lupa. Patag yung lupa. Kasi mahirap kasi mag-pitch ng tent kapag hindi pantay yung lupa. So dito, konting pantay lang ng lupa. Maliit lang yung tent na pwedeng kumasya doon sa pantay ng lupa. Kasi dito may konting bump na. Yan. And dito, same goes dito sa Kubo 2, number 2. Ang favorite ko na kubo is 3, 4, at saka 5. Ang kinaganda dito sa kubo number 3 is may katabi na puno, which is kapag ayaw nyo masyado ng mainit, may lilim na may lilim doon sa ilalim ng puno. Ito. And then, dito sa tabi niya, patag din. Patag yung lupa. Dito rin sa kubo number 4, patag din yung lupa. Kaso maliit lang yung pwede mong pagtayuan ng tent na patag yung lupa. So, yan. Limited lang. Ang pinakamagandang spot is kubo number 5, kung nasan kami ngayon. Kasi, if makikita nyo, yung montanan tent namin, which is the large one, ay kasyang-kasya. And then,
Hindi siya bako-bako yung lupa. Dito naman is yung kubo number 6. Yung kubo number 6, paslant na yung lupa. Though harap siya ng lake, sobrang hangin pagka ditong side. Kasi ano mo lahat salong-salong mo lahat. Kaso ang mahirap dito, pag mag-tent pitching ka, is paslant at saka medyo may mga bako-bakod pa. Ito naman yung large kubo nilang tawagin. Ang large kubo is 1,500 per night. Ang small kubo naman is 500 per night. Ang kinaganda sa large kubo, parang times 3 nung laki nung mga regular kubo. Yan. And then, may sarili kang CR. So, this is exclusive for large kubo only. Yan ang kinaganda niya. Ang usually ang ginagawa ng mga ibang guests, dito sila nagtatayo ng kubo sa loob mismo. Nagtatayo ng tent sa loob mismo ng kubo. Yan. Pwede tayong pumunta sa loob para makita niya yung view. Yan. So, ito yung view niya. Salong-salong mo yung hangin. Ito naman yung 8 na kubo. Ayan. Medyo pantay din dito. At saka may lilim na puno. Medyo pantay. Konting bumpy. And then, konting slight. Kaya medyo pantay. And then, di tayo pupunta doon kasi may guest. So, yan na yung 11 at saka 12. So, ito yung kubo number. Napakita ko na sa inyo yung kubo number 7. Ito yung 8. And then, ito yung 9. Yung sa may bandang 9, may may guest dyan ngayon. So, we're not going there. And then, ito yung 10 na kubo. Lahat slant na yan. O, mahirap na mag-pitch ng tent. Unless, itatayo mo yung tent sa loob mismo ng kubo. That's fine. Pero kung sa katabi ng kubo, medyo mahihirapan. Kasi nga, slant na siya. Ayan, medyo pa slant na. Medyo mahirap na siya. Okay dito pagka maliliit lang yung tent nyo. And then dito naman, kapag ka ayaw nyo mag-avail ng kubo, which is 500 per person, pwede ka dito mag-tent pitching sa lakeside. Ayan. So, dito yung tent pitching. Tingnan natin yung lupa. Kung pantay ba. Sobrang hangin dito. Tsaka maganda dito sa Cantmon camping site. So, may part lang na mga bako-bako. Tapos may part tent na patag. So, up to you kung sa inyo gusto mag-tent pitching. Maganda rin dito pala. Ayun. Kasi, pagising mo, bungad mo agad is lake. Para naman sa prefer mag-rent ng room instead of kubo or camping, meron sila ditong Tata House. Yung Tata House nila worth 15,000 per night, 10 person included. So, hindi tayo papasok dyan ngayon kasi hindi natin sure kung merong guest. Pero sa part na to, meron silang swimming pool. Ayan. 10 person included doon sa 15,000 na yun. And then, meron din silang tsenen about sa room rates. Hindi ko sure kung nasan yung room nila na exclusive lang. So, sa room rate na yun, 10,000 with 8 person included. And check-in time is 12 noon. And then, checkout time is 10 a.m.
Pero sa camping, ang check-in time is 10 a.m. and check-out is 10 a.m. din. So 12 hours ang pagitan. Then, baba tayo dito meron ditong pwede kang tambayan na place. Madami pala sila ditong amenities. May speedboat, may jet ski, may kayak. Ito yung floating cottage. And then, kapag wala kayong tent, pwede rin kayo mag-rent ng tent sa kanila, which is 500 per night. So, ito yung floating cottage nila. So, ito yung kayak. So, sa mga nag-wonder, yung lake na to is called Lumot Lake. Okay? Lumot Lake to. Hindi ko alam kung gaano to ka lalim. Yan. Tingnan, sana hindi siya ganun ka lambot. So, ito yung floating cottage nila. Usually, kanina may nakikita ko nagsiswimming dito eh. Yan, pwede kang mag-swimming dito. And this is the sunset. Ganda dito. Baka peaceful. Sa ngayon, kakatapos lang ng Holy Week. Though, dalawa lang ang guest nilang ngayon. Stiff lang talaga yung pag-akyat. Ipakita ko rin pala sa inyo yung itsura ng CR sa large kubo. Ito siya. Ito yung, maliit lang siya talaga. Pero ang kinaganda niya, yan, CR siya with shower. And then may lababo din. Paglabas mo ng CR, lake, agad yung bubungad sa'yo. Ang kinaganda rin dito sa Cantmont camping site, bawat kubo merong garbage. May sarili-sarili silang garbage. Nakapag-checkout na kami sa camping site and kumain kami ngayon dito sa Elvira Food House. 30 minutes drive lang naman siya from the camping. And then, ang best seller nila dito is lukban. Lukban pansit, no? Lukban pansit. And then, yung isa is halo-halo. So, yung halo-halo nila mura lang 105 and then yung lukban pansit nila is 150. So, sabi nila, madaming serving yun. Tapos, sobrang dinadayo talaga siya. Ang kita nyo, full pack. Ang dami. Daming tao. Tapos, pwede yung dog. Hi! Ay, wo. Kabis! Yung guard dog mo, ngayon lang dumuti. Kasi dun sa campsite, hindi na naka-duty. Okay. Ayan, dumating na yung order natin. Isang halo-halo. At saka isang lukban pansit. Ang dami lang serving nila, kaya yan ang muna in-order namin. Kasi sobrang kami ng order. Ayan, kain na! Kain na, babe!